Tara, pray na tayo. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. And praise God sa huling gabi ng ating Saturate. Amen. Are we excited na ma-receive yung pagpapala ng Panginoon sa gabing ito? Amen. Parang pagod at malungkot na yung iba. Amen. Praise God. Let's ready our heart this evening at hayaan natin na kumilos yung banal na spirito ng Panginoon sa gabing ito. Amen. And before we start, I just want to share this verse. Sabi sa Psalms 4:8, "In peace, I will both lie down and sleep, for you alone, O Lord, make me dwell in safety." Amen. Kaya natin na yung presensya ng Panginoon yung magbigay ng kapayapaan sa atin sa gabing ito. Amen. Hayaan natin na yung banal na spirito yung kumilos sa buhay natin. Amen. Alam ko na yung bawat isa nakakaranas ng pagod, ng pagsubok sa isang linggong nagdaan na naman. But praise God, meron tayong opportunity and privilege na maranasan yung kapahingaan at yung presensya niya. Amen. So let's worship the Lord. Let's give our heart to the Lord 100% sa gabing ito. Amen. And yung Holy Spirit lang yung kumilos
sa lugar na ito at sa puso at sa buhay natin. Amen? So let's worship the Lord. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that is worth, that will bless your heart. Let's sing this once again. When the music fades, when the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that will burn, that will bless your heart. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song, for the song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you, when it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, when it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. King of endless world, King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Come on, church, I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song, but a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within to the waitings of me. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, when it's all about you, it's all about you. Oh, we're coming back.
sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. 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 Oh Jesus, it's all about you. 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 Oh Jesus, it's all about you. It's all about you. It's all about you. Oh Jesus, it's all about you. It's all about you. Oh Jesus, it's all about you. It's all about you. Nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else, yes Lord, nothing else, Father. Nothing else, nothing else will do. Oh, we just want you this evening, Lord. Nothing else. Come on, church. Nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else, nothing else will do. Yes, Lord, I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else will do.
just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you. Oh, nothing else, Lord. Oh, nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Yes, Lord. I just want you. Nothing else. Nothing else will do. I caught up in your presence. I just want to sit here at your feet. I caught up in this holy moment. I never want to leave. Oh, the people bless you. Jesus, you don't know me anything more than anything that you can do. I just want you. Oh, we're caught up. I caught up in your presence. I just want to sit here at your feet. More than this lonely moment. I never want to leave. Lord, of my people blessing. Jesus, you don't know me anything more than anything you can do. I just want you. I caught up in your space. I just want to see. I caught up in this holy moment. I never want to leave. Lord, I'm not here for blessings. I just, you don't know me more than anything you can do. I just want.
just want your presence this evening, Lord. Nothing else. Nothing else will do. Want you. Nothing else. Oh, nothing else. I just want you. Oh, we just want you, Lord. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Oh, nothing else. Nothing else will do. I just want you. Oh, we just want your presence. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Oh, nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Oh, we just want you. Caught up in your presence. I just want to sit here at your feet. Caught up in this holy moment. Never want to leave. Lord, I'm not here for blessings. Jesus, you don't know me anything. More than anything that you can do. I just want you. Come on, church, for the last time. Oh, we're just caught up in your presence. I just want to sit here at your feet. Caught up in this holy moment. Never want to leave. We're not here for blessing. I'm not here for blessings. Jesus, you don't know me anything. More than anything that you can do. I just want you. I just want you. Just want you. Praise God. Hallelujah. We are here once again, O Lord, worshiping your name. You are truly our God.
who is alive in this place, O Lord. You deserve highest praises and honor, O Lord. Right now, O Lord, truly you are the amazing God, O Lord, from beginning up to this present, O Lord, and until the end, O Lord. You are the God who is with us. You are the God who controls everything, O Lord. You are the God who answers our prayers, O Lord. You are the God who is in moving, Panginoong Jesus. You are the God who is working in your plans, O Lord, for your people, O Lord. You are the God who putting in place, O Lord, everything for your children, Panginoong Jesus. We believe, O Lord, in the miracles, O Lord, that you will do tonight, Panginoong Jesus. You will be with us, O Lord, right now. Help us to experience the presence of the Holy Spirit right now. Help us to experience to be with you right now, O Lord. Help us to experience, O Lord, the power of the Holy Spirit, O Lord, convicting our hearts right now to be in your side, Panginoong Jesus. O Lord, more than the words to be abiding you, O Lord, we want to experience it right now, O Lord, sa buhay po namin, O Lord. Hallelujah. Truly, O Lord, once again, we want to open our hearts. We want to open our life sa inyo, Panginoong Jesus, O Lord. Tunay nga po, Ama, more than the blessings that we could ask for, Panginoong Jesus, is your presence, O Lord, to be in this place, O Lord. Is your presence, O Lord, to be with us right now, O Lord Jesus. Thank you so much, O Lord, for loving us unconditionally, O Lord. Though we are not perfect, O Lord, though we are sinners all the time, Panginoong Jesus, though we are not doing your will, O Lord, sa buhay po ng Panginoon. But Lord, your love never fails to your people, O Lord. Your plan never changed to your people, O Lord. You never change, O Lord, for our weaknesses, O Lord. You never change, O Lord, for our sins, O Lord. You never change, O Lord. You are still a faithful God, O Lord, forever and ever, Panginoon Jesus. Maraming salamat po, O Lord, for coming with us right now, O Lord. We want to surrender once again our life unto you, O Lord. Lord, right now, O Lord, fill us with your Holy Spirit, O Lord. Whatever in our thoughts right now, whatever is in our hearts right now, O Lord, that is not pleasing to you, that is not honoring your name, that is not giving glory to your name right now, we want to surrender it to you. We want to put everything on the cross right now, O Lord. As you have finished everything on the cross, O Lord, nothing we should worry about anymore, O Lord. Because you are our Lord. You are our God, Jesus. You are our Master, Panginoon Jesus. And you are the only God we will obey, Panginoon Jesus. You are the only God we will abide with, Panginoon Jesus. You are the only God who will protect us from any harm and danger, from any temptation and any danger that puts Satan by us, Panginoon Jesus. Lord, this time, O Lord, we want to experience, O Lord, the powerful name that you have given to your Son, Jesus Christ, that whatever we command, whatever we authorize, Panginoon Jesus, in the name of Jesus Christ, you will work on it, O Lord. You will work on it, O Lord. Thank you so much, O Lord. Bless your people, Panginoon Jesus. May we receive abundant grace coming from heaven, coming from Jesus Christ, O Lord. May we receive mercy, Panginoon Jesus. Paulanin niyo po ng inyong bihabag ang lugar na ito, Panginoon Jesus. Kaawaan niyo po kami, Panginoon Jesus. Samahan niyo po kami, Panginoon Jesus. We thank you, O Lord, because right now, O Lord, all what we want, Panginoon Jesus, is to be with you, Panginoon Jesus. Is to be with you. Thank you, O Lord Jesus. Right now, O Lord, we want to surrender this whole moment that we have right now as we are having the last day of our prayer and fast, Panginoon Jesus. May we receive answers to our prayers right now. We claim it right now. We claim it in the name of Jesus Christ, O Lord. We claim, O Lord, all the answers right now are opening and pouring out to your people, Panginoon Jesus, right now. We thank you. We honor you. We want to bring back all the glory and praises and honor and thanksgiving to our Lord Jesus Christ. This is all our prayer. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Masarap po ba magpuri sa Panginoon? Amen. Nabitin po ba tayo? Hallelujah. Truly that God is amazing. Right now, only God can move our hearts, diba? At totoo po na ang Panginoong Sus po, kapag siya po ay gumawa, walang makapagpipigil po dito. Kapag siya po ay kumilos, walang sino man pwedeng humintok sa bagay na yan. Yan. At ngayon po, ako po ay nagagalak. Tayo po ay pinagsama-sama muli ng Panginoon. Batiin po muna natin ang ating mga kasama. Sabihin po natin, mahal ka ng Diyos. Ayan. Mahal po ba tayo ng Diyos? Naniniwala po ako na tayo po ay dinala dito ng Panginoong Diyos dahil nais niya po na tayo po ay kanyang pagpalain. Dinala po tayo dito ng Panginoong Diyos dahil nais niya po na tayo po ay tumanggap ng katugunan sa ating panalangin. Ayan. Dahil ang isang katunayan po na tayo po ay anak ng Diyos, ay yung
tayo po ay tumatanggap ng sagot sa panalangin po natin. Yan po ang katiyakan na tayo po ay nasa presensya po ng Panginoong Diyos. Ayan. So right now, we are now on the last night of our prayer and fast. So, ilan na po ba sa atin dito yung ilan na po ba sa atin dito yung gusto nang matikman yung pagkain na gusto nilang kainin? Because you've been fasting for 6 days na and this is your last day, diba? Alam niyo po ba, totoo po na ang sinasabi na ang fasting po is controlling your flesh and let the Spirit of the Lord overrule in your life. Ayan. Yan po ang katotohanan sa pag-aayuno. Yan. Tinatawag po natin pag-aayuno, yung pagtitiis na sinusuko po natin sa Panginoong Diyos ang ating sarili. Ayan. Hindi po madali na isuko ang ating laman, lalo yung may mga bagay tayo na naging nakasanayan na po natin. Mahirap po yun isuko. Pero sabi nga, walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ayan. So, I praise God. Sige po, tayo po ay mag-umpisa na sa ating mensaheng ibibigay sa atin ng Panginoong Diyos. So, ang title po ng ating mensahe for this last night is Abiding in Christ is living a total surrendered life in Christ alone. Can we ask everyone to read once again our title? 1, 2, 3, go. Abiding in Christ is living a total surrendered life in Christ alone. I remember Sister Mika have mentioned about her messages previously na obedience, nearness sa Panginoong Diyos, and then yung being dependent sa Panginoong Diyos. And this is one of type of being dependent on the Lord. We are not just living a life depending our life to the Lord, but we are living a total surrendered life in Christ. Ayan. Hindi po tayo binibigyan natin ang buhay natin sa Panginoong Diyos, hindi po yung kalahati lamang ng ating buhay, kundi yung buong buhay. Kung paano ang Panginoong Jesus binigay niya ang buong buhay niya para sa iyo, gayon din po ang ina-expect ng Diyos sa buhay po natin. But how we will do that, paano po natin gagawin yon? Diba? And that is the purpose of fasting. Kasi the fasting will teach us how to give ourselves to the Lord. Diba? Kasi you are limiting yourself from the sa mga bagay na ginagawa dito sa mundo at ibinibigay mo yung oras at panahon mo sa Panginoon. Ayan. Of course, the perfectness of living a life, a surrendered life to the Lord is not here once we are in the heaven. Pero we can experience yung surrendered life sa lupang ito every time we come in the Word of God. Every time na tayo po ay nananalangin, every time na tayo po ay nagbabasa ng kanyang salita, every time na tayo po ay sumusunod sa kanyang mga pinag-uutos. So right now, this will be our message. I hope you will remember that title. Meron po akong ipapakitang larawan po sa inyo. Ayan. Ilan na po sa inyo yung gustong kumain? Ayan. Crave na. Ayan. Dahil, alam nyo po ba, worth it po ang ating fasting kapag alam nyo po na mayroong changes na nangyayari. Mayroong pagbabago. Na nararanasan mo ang Diyos gumagawa. Yung pang sayo lang, tapos mayroong regular size ng pizza na kaya pang 2, 4. Meron din namang family size na pizza, 'di ba? Pero meron pang ino-offer ang pizza, yung pangbarkada, pangmaramihan. So, pizza also offers bigger orders para sa kanilang customer. Yan. Sino mahilig sa milk tea dyan? Sa mga drinks? Ayan. When you order milk tea, as much as possible, yung gusto mo, yung malaki na. Diba? Yung drinks, yung milk tea. Yun. Yung asawa ko mahilig po sa milk tea. Yung tinatawag na Happy Judah. Ayan. So, iba-iba man yung pero madalas na orderin yung pinakamalaki na. Ayan. So, what we can say here, mga kapatid, is right now, kung tayo umu-order, we want bigger. Diba? Yung gusto mo as much as possible, yung malaki. Diba? Which will satisfy your craving. Nawa, gayon din po. Ma-experience po natin that we don't want just a regular
message from the Lord. We want an extra big message from the Lord. We want an extra work from the Lord. We want an extra mercy and grace coming from the Lord. We should not be satisfied in a regular message. We should not be satisfied in a regular work of the Lord. So I hope we may prepare our heart, we may prepare our soul right now as how God is willing to give extra blessings to your life. But a while ago, yung message po kanina sa awitan natin, it's more than the blessings we can ask from the Lord. It's the meaning of who is the one who blesses us. Yun po yung dapat natin panghawakan. Ayan. So right now, the text where we will getting this message is we can find it from Hebrews chapter 11, verse 6. I would like to request everyone to let us read all together. Hebrews 11, verse 6, ready, go. And without faith, it is impossible to please Him. For whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. I would like to request everyone to pray. Father God in heaven, we thank you. Bless your word as we receive it, O Lord. May this will be an extra message, O Lord, for us, Pang Jesus. Marahil, Pang Jesus, ito na po ang huling gabi na kung saan kami po ay mag-aayuno sa aming mga ipinapanalangin, Panginoong Jesus. But Lord, naniniwala po kami na may mas malaki pa po kayong gagawin sa buhay po namin sa gabing ito, Pang Jesus. Na may mas malaki pa po kayong ibibigay sa amin, Panginoong Jesus, sa gabing ito, Pang Jesus. Na may mas malaki pa po kayong kasagutang ibibigay po sa amin bilang mga anak ninyo, Pang Jesus. And Lord, this will take place, O Lord, if we believe in your name, Panginoong Jesus. So Lord, bless your word, O Lord. Bless this whole time, Panginoong Jesus, and may you receive highest glory and honor right now, O Lord. In Jesus Christ's name we pray. Amen. So, as we continue sa pinag-aaral, sa tema po natin for this month and of course for this prayer and fasting is what we call yung abide. Ano po sinabi ng mga previous messengers po natin when we say abide, other terms for abide, remain, still, be dependent, ano pa? Intimate, diba? So, this will take place if we have faith. If we put in faith yung ginagawa natin sa Panginoon. Amen po ba? Madaling sumunod, pero kung di naman tayo naniniwalang gagawin ng Diyos, it is nothing. Walang kabuluhan po. Madaling maniwala sa Diyos, madaling gawin yung ministry ng Panginoong Diyos. Pero kung hindi tayo naniniwala na ang Diyos ay gagawa sa buhay po natin, it will be meaningless po, mga kapatid. Abiding in the Lord is living a life dependent in Christ. And to be dependent in Christ, we should have faith. Sabihin nga po natin, faith. Faith. Ayan, masyadong mahina yung faith natin. Malakas po ba ang faith natin? Faith. Sabi dyan, and without faith, kung wala pong pananampalataya, it is impossible to please the Lord. It is impossible po na ang Diyos ay matuwa, maparangalan sa ating ginagawa sa gabing ito. Kung wala po ang ating pananampalataya, na kung bakit po tayo nandito, ay kung di ka naniniwala na ang Diyos po ay tutugon sa panalangin mo. Diba? Kung di ka naniniwala na ang iyong pag-aayuno ay hindi naririnig ng Panginoong Diyos, it is nothing. Pero kung tayo po ay nandirito at if you are still here because you have faith in the Lord that yung pagpa-fasting mo sa Panginoong Diyos ay gagawin niya, tutugunin niya sa buhay mo, mga kapatid, nothing is impossible po sa Panginoong Diyos. For whoever, sabi diyan, for whoever would draw near to God. Other term of abide is getting near in the Lord. Diba? So, as we get near, hindi lang po natin nais mapalapit sa Diyos. Nais po natin maging isa sa Panginoong Diyos. Yun po yung tinatawag na being united in the Lord. Hindi po natin nais na tayo po ay maging malapit lang sa Diyos. Nais po natin na maranasan na tayo po ay iisa sa Diyos. Now, whatever God thinks, that's the same thoughts that you have. Kung ano ang iniisip ng Diyos, dapat ganun din ang iniisip natin. Na kung ano ang gusto ng Diyos, dapat ganun din ang gusto ng ating puso. Yan po ang karakteristik ng taong naniniwala at nananampalataya sa Pang-Diyos has they continue to abide in the Lord. Sabi po dyan, whoever would draw near to God must believe that He exists. Na ang Diyos po ay buhay. Buhay po ba ang Diyos sa Abundant Life Church? Angeles?
Ayan, naniniwala po ako buhay ang Diyos. Alam niyo po ba, hindi po naging madali ang mga pinagdadaanan ng isang Kristiyano. Ayan. I've been hearing a lot of testimonies, a lot of life stories from our brothers and sisters that akala ko ako lang yung dumadaan sa ganung pagsubok. Na akala ko, kami lang ng pamilya ko yung dumadaan sa challenges, pero pag nakikita tayo parang wala, parang hindi naman dumadaan sa problema si Sister Marisa, si Sister, yung mga brothers and mga kabataan natin, mukhang nag-enjoy lang naman sila tumutugtog. Pero once you heard their stories, once you sit with them and listen to their stories, magugulat ka na kung paano ang Diyos tinetest din ang kanilang pananampalataya katulad mo. So mga kapatid, the reason why you are still here, kung bakit ka na nandirito po, mga kapatid, sa kabila ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin, it's because God is alive in your life. Buhay ang Diyos. Amen po ba? Sino makapagsasabi na yung katabi mo, baka bigat na yan, pero by the grace of the Lord, nandito pa rin siya. Diba? Sino makapagsasabi na yung katabi mo, pangiti-ngiti lang, pero paggabi pala, ilang beses na yan umiiyak sa Panginoong Diyos. Diba? Pero malakas pa rin at nagpapatuloy pa rin because ang Diyos ang nagpapalakas sa Kanya. Mga kapatid, we don't know the story of everyone here at all, but there is one truth we can hold on. We all have one God. May iisa tayong Diyos. And sabi po dyan, that He rewards to those who seek Him. This will be the last day, and let's claim the reward that God is going to pour out in your life right now. Amen po ba? This is the time that God will answer your prayer. Yung pag-aayuno mo, pagpa-fasting mo, hindi naman yan kailangan talaga ng Panginoong Diyos eh. Pero yung ayuno at pagpa-fasting po natin, yung pagpe-pray po natin, that is molding our faith to the Lord. To be nearer sa Panginoong Diyos, to be more trusting sa Panginoong Diyos. Pero to rewards what you have given, kung ano yung ginagawa mo sa Panginoong Diyos at i-reward yan ng Panginoong Diyos, is a grace na yan, biyaya na yan ng Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, this time, kahit gaano pa karami ang blessings na ibibigay sa atin pang Diyos, but if we don't have faith, hindi po natin matatanggap. Pero kahit maliit lamang yung blessings na ibigay sa atin ng pang Diyos, it will happen to your life because you have faith in Him. Ayan. So point number 1, for us to live a total surrendered life in Christ alone. Sabihin nga po natin, Christ alone. Ayan, siya lang, di ba? Para tayo po ay magkaroon ng buhay na sa Panginoong Jesus lang, first, we have to accept that Jesus is our Lord. It's very important that we should have personal relationship in Him. Na tayo po ay may personal na relasyon sa Panginoong Diyos. Na tayo po, una sa lahat, kilala natin yung Diyos na sinasamba mo sa gabing ito. Na una sa lahat, alam mo sino ang Diyos na siyang tutugon sa panalangin mo. Dapat kilala mo kung sino yung Diyos na siyang sinusunod mo. Sino ang Diyos na siyang nais mong mapalapit sa buhay mo. First, we have to know who He is so that we can accept who He is sa buhay po natin. We have to remember that Jesus is our Lord. We have to accept Him sa buhay po natin. By accepting Jesus Christ sa buhay po natin is putting yourself away to be the king of your life and let Jesus Christ to be the king of yourself. Sa Tagalog po, inaalis mo ang pagiging hari ng iyong buhay. Kung nais mo tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong buhay, inaalis mo yung pagiging kapangyarihan mo na ikaw na ang may-ari ng buhay mo. Inaalis mo yan at binibigay mo sa Panginoong Jesus. Amen po ba? Because, mga kapatid, it will be impossible for the person to accept Jesus Christ as the Lord kung siya pa rin po ang may-ari ng kanyang buhay. Ayaw niya pa rin po bitawan yung galit niya, ayaw niya pa rin po bitawan yung mga gusto niya sa buhay, ayaw niya pa rin po bitawan yung mga bagay na kung saan ginagawa niya na hindi kalugod sa Panginoong Diyos. Mga kapatid, it will be impossible for us to accept Jesus Christ as our Lord kung tayo pa rin po ang Master at Panginoon ng ating buhay. So what we should do first for us to have a surrendered life in Christ alone, we have to accept Jesus Christ as our Lord. And that will never change. Pag tinanggap niyo po ang Panginoong Jesus sa inyong buhay, hindi na po magbabago yan. Amen po ba? Hindi po yan na ang tao tinanggap mo sa buhay, tapos pag ayaw niya na sa'yo, aalis na siya sa buhay mo. Amen po ba? Yung nagsawa na siya sa'yo, kakalimutan ka na niya, iiwan ka na lang niya.
Hindi ganun ang Diyos na tatanggapin mo po. Amen po ba? Ang Diyos na meron tayo na kahit ayaw mo sa Kanya, ang Diyos mananatili siya sa buhay mo. Na kahit minsan tayo po ay nagkakamali, na kahit minsan na tayo po ay nagiging pasaway. Ilang beses po ba tayong pasaway? Maraming beses, di ba? Maraming beses, lalo kapag pinag-iinit ng anak natin yung ulo natin, di ba? Yung katatanggap ko lang ng message, ikaw pinag-init mo kagad yung ulo ko. Sabi ng message, love, control the anger. Pero pag uwi mo, pinag-init ka agad na, di ba? Sabi na, nawawala yung pagiging Kristyano. Di ba? Mga kapatid, kahit ganun po ang pag-uugali natin, the love of the Lord never changes in your life. At yung pagiging Panginoon niya, hindi po yan magbabago. Ang pagiging Diyos niya, hindi po yan mababawasan kasi ikaw po ay makasalanan. Hindi po. Siya po ay mananatiling Diyos kahit tayo po ay makasalanan. Kaya we have to believe, we have to accept Jesus is our Lord. Ayan. Once we decided to accept Jesus is our Lord, we are putting all the idols sa buhay po natin away. Sa buhay po natin, inaalis po natin yung mga Diyos-Diyosan sa buhay po natin. Alam niyo po ba, recently, we had this, pag kami po ay umaharap sa problema, especially ang kaaway, inaatake kami financially. So dati, when there is financial struggles, ang bilis mag-init ng ulo mo, hindi ka makapag-concentrate, hindi ka makatulog, di ba? Lalo kapag ang dami ng babayaran, ganyan. So, nangyayari yan, palagi, until there was a moment sa buhay po namin, mga kapatid, na hindi yan nawawala, yung problema sa financial. Pero sino po makakapagbago ng sitwasyon? Ang problema hindi yan magbabago. Nandiyan yung problema na yan. Pero paano po natin makokontrol yung problema? By changing our attitude of our heart sa problema po yan. Kaya every time na kami po ay minsan wala nang dumadaan kami sa pagsubok ng pinansyal, tinuturuan kami ng Panginoong Diyos kung paano po kami manampalataya sa Kanya. And God is really working. There were times na kung saan magugulat ka na lang, may darating na blessings, di ba? May darating na magme-message sa'yo, o natanggap mo na ba ito, natanggap mo na yan. O minsan, kahit walang-wala, hindi ka nakatulad dati na kung saan problemado ka, ngayon hindi na masyado. Amen ba? Na may kita po natin yung pagkakaiba na ang Panginoong Diyos ay pinipili mo maging Panginoon ng iyong buhay sa buhay na kung saan hindi siya ang Panginoon ng iyong buhay. Kaya po mga kapatid, malaki po ang pagbabago ng isang taong umaasa sa Panginoong Diyos kapag ang Panginoong Jesus ay siyang Panginoon ng kanyang buhay. Meron po tayong babasahin dyan. Let's read this one. 1, 2, 3, go. Amen po ba? Challenges might try to pull you down, 'di ba? Minsan tayo po ay tayo po ay nakaka-survive. Tayo po ay napagtatagumpayan natin yung mga problema, mga kapatid. Pero it's more than surviving in it. It's thriving it. Yung sinisikap mong manalo sa problema na meron ka. Amen po ba? You are not just survivor Christians. You are a victorious Christians. Amen po ba? We are not a defeated warrior. We are a victorious soldier of the Lord. Tayo po, bilang mga soldier ng Panginoong Diyos, haharap at haharap tayo sa pagsubok. But we should have the heart to thrive, to be victorious. We should have the heart to be a winner, not a loser. So being abide in the Lord is more than surviving, it's thriving it. Yung pinagsisikapan mong manatili sa Diyos. Yung pinagsisikapan mong magpasalamat pa rin sa Diyos. Yung pinagsisikapan mong manatili sa Panginoong Jesus na kahit ikaw ay bigat na sa problema. Amen po ba? Yung pinagsisikapan mong maglingkod pa rin sa Pangdiyos, sumunod pa rin sa Pangdiyos kahit hindi mo nauunawaan ang ipinapagawa sa iyo ng Diyos. Amen po ba? That is what is the meaning of Jesus is our Lord sa buhay po natin. Wala kang choice. Bakit? Kasi ito ang inutos sa iyo ng Panginoon mo. Diba? Mananampalataya at maniniwala ka because naniniwala ka na ang Pangdiyos, wala siyang ipapagawa sa iyo na ikapapahamak mo. We have to remember that whatever the plans of the Lord is always good, pleasing, and perfect for His believers, for His followers. So mga kapatid, point number 1, once again, accept Jesus as our Lord. How many of you have been being a Christians but the Lord is not, Jesus is not the Lord of yourself? We may be finished this fasting,
Pero kung hindi pa rin siya ang Panginoon ng iyong buhay, it's still nothing. Kaya mga kapatid, isa mang araw ang iyong pag-aayuno, pero kung ang Panginoong Sus ang siyang Panginoong Diyos ng iyong buhay, ang Diyos ay gagawa sa buhay mo. Ano pa ang 7 araw? Sa pahabaan po ba yan ng fasting? Sa patagalan po ba yan ng fasting? Sa paramihan po ba yan ng bagay na hindi mo gagawin at hindi mo kakainin? Hindi po yun. Sa panahon na kung saan ikaw po ay nag-aayuno, gaano mo ipinagkakatiwala ang lahat sa Diyos? Gaano mo naniniwala na ang Diyos ang siyang Panginoon ng iyong buhay? That's the main purpose of being pagpa-fasting, pag-aayuno. Na ikaw ay tinuturuan mo ang sarili mo na ang Panginoong Diyos ang dapat masunod sa buhay po natin. Point number 2, to believe in the power of Jesus. We have so many songs we can hear that the name of the Lord is powerful. Diba? Maraming pong kanta na tayong narinig na kung saan ang pangalan ng Panginoon daw ay makapangyarihan. Pero ilan po sa atin ang nararanasan ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos sa buhay po natin? Diba? Na kung saan alam mo na dumadaan ka sa pagsubok, pero every time you confess Jesus is the Christ, walang kapangyarihan ang problema sa buhay mo. Diba? Every time na ikaw ay dumadaan sa karamdaman, and when you confess that Jesus is my healer, hindi na nanalo ang karamdaman sa buhay mo. Hindi nagtatagal, hindi nag-i-stay, because the power of the name of the Lord is more powerful than the sickness that you have. Mga kapatid, we have to believe that the power in the name of Jesus Christ is in you. Nasa sa iyo. Nasa sa atin. Kaya we have to live a life abiding in the Lord, believing that the name of Jesus has the power. It has the power. Amen po ba? May kapangyarihan po ba ang pangalan ng Panginoong Sus? Amen. Kaya this time when we pray, we have to break down all the forces of darkness, all the chains in our life, all the sins in our life in the name of Jesus Christ. This is the time for us not to continue to be slave of this itong mga bagay na ito, itong mga kasalanan na ito, itong mga problema na ito. We have to put an end. Tapusin po natin, tuldukan po natin ang mga problemang ito because we have all the power to finish it, to end it. Tinapos na po yan ng Panginoong Jesus sa krus. So mga kapatid, alam niyo po ba, being a Christians, ako po medyo matagal-tagal na po akong Christian. Hindi ko po alam yung ilan sa inyo kung gaano nakatagal sa Panginoong Jesus. Pero alam niyo po ba, pag ako nagkakaroon ng karamdaman, especially yung sikmura ko, medyo acidic ako. So kapag meron akong nakain na hindi dapat, ibig sabihin yung hindi pwede sa mga acidic na tao. Kunwari, bawal maanghang, pero pinipili mong kumain na maanghang. Ina-atake po ako niyan. Sobrang sakit. Sobrang sakit. Ang gagawin ko po niyan, habang nasa pray, lang ako, in Jesus' name lang ako. Yung iba, dinadaan nila sa gamot, yung iba, dinadaan nila sa kung ano-anong mga inom na ano. Pero alam niyo po ba, ako wala akong iniinom na gamot, pero yung kapangyarihan ng Panginoong Diyos, every time you confess it, diba, iba yung healing na ginagawa ng Panginoong Diyos. Iba yung healing na ibinibigay ng Panginoong Diyos every time you believe that there is power in the name of Jesus Christ. At mga kapatid, wala pong imposible sa Panginoong Sus when we believe in the power of the name of Jesus. So again, a person who live a life surrendered in Christ alone, he depends in the power of Jesus Christ, sa kapangyarihan ng Panginoong Jesus. Meron po tayong babasahin. Yan. 1, 2, 3, go. Abide is a life driven by His power. Amen po ba? You are here, hindi dahil gusto mo lang. Nandito ka, hindi dahil pinili mo lang pumunta rito. Nandirito ka dahil sa kapangyarihan ng Diyos na binibigay niya sa iyo araw-araw. Amen po ba? Yung makapagbasa ka ng Biblia, hindi dahil gusto mo lang. Ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan para basahin ang Kanyang salita. Amen po ba? Yung makapag-ayuno ka, makapag-pray ka, hindi yan dahil gusto mo lang. Ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan para gawin ang mga bagay na para sa Panginoong Diyos. So I praise God because I believe you are all here because God has given you all the power to give praises and glory sa Panginoon. Amen po ba?
Amen. Tayo po ay yung maawit, nagpupuri sa Panginoong Diyos. Ikaw po ay yung maawit, kumakanta, hindi dahil maganda lang boses mo, dahil gusto mo lang tumayo dito sa harapan at umawit. Hindi po, ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan, tumayo dito para gamitin ka ng pang Diyos magpuri sa Kanya. Amen po ba? Kaya hindi ako naniniwala na ang tao ay walang talento. Ang Diyos, kapag ginamit ka, magkakaroon ka ng talento. Amen po ba? Hindi ako naniniwala na ang tao ay limitado lang yung mga gagawin para sa pang Diyos. Hindi. Lahat ng hindi mo kaya, magagawa mo kasi ang Diyos ang kasama mo. Amen po ba? Ganyan po ang kapangyarihan ng pang Diyos. Ang tao na pinipili manatili sa pang Diyos, nagkakaroon ng kapangyarihan, magawa ang lahat ng bagay. Amen po ba? Ang taong nananatili sa Panginoong Diyos ay nagkakaroon ng kapangyarihan para tulungan ang ibang tao. Ganyan ang kapangyarihan ng Diyos. Do you have the power of the name of Jesus Christ sa buhay po natin? Amen. Panghawakan po natin yan. Muli, number 1, a life that is, Jesus is our Lord. Pangalawa po is we have to believe that the power of Jesus Christ sa buhay po natin. Number 3, let us enjoy Jesus in our lives. Sabihin nga po natin, enjoy. Magalak. Maging masaya. Ang hirap kaya niyan, no? Pastor, paano ako magiging masaya? Wala kaming pagkain mamaya pag uwi namin. Diba? Mga kapatid, dito na lang ako kakain sa church, may pagkain. Yan. Ang kagalakan po, hindi po yan, ayan, basahin natin. Abide is not enjoying how much we have, but how much we enjoy what we have. Amen po ba? Ano sa Tagalog niyan? Sino makakapag-Tagalog niyan? Ayan. Wala na yung how much. Ang pagiging isa sa Panginoong Diyos is hindi lamang yung na-enjoy mo kung gaano yung karami yung meron ka. Hindi. Kung na-enjoy mo kahit kung ano lang yung meron ka. Diba? Amen po ba? Yung kahit wala kayong pagkain, asin lang ang ulam. Sino na naranasan kumain na asin lang ang ulam? Tayong mga magulang na dumaan sa ganung paghihirap, ayaw natin iparanas sa anak natin na kumain ng asin. Amen ba? Pero ang sarap maging ganun yung buhay na dumaan ka sa ganung paghihirap na kung saan naranasan mo na kahit kumakain ka ng ang ulam mo, hindi ko sinasabi kumakain ka ng asin asin lang, wala nang kanin. Yung kumakain ka na ang ulam mo ay asin, pero alam mo ang Diyos kasama mo pa rin. Diba? Na alam mo na kahit wala kayong pambayad ng mga bills, enjoy mo pa rin kasi alam mo hindi ka iiwan ng Diyos, hindi ka niya pababayaan. Alam niyo po ba, ito yung pinaka nagustuhan contest, words sa asawa ko. So lately, merong kaming struggle when it comes how to pay yung bahay po namin. So yung may nare-receive na kaming email, ito na foreclosure na daw, ganyan. So ako naman, super burden na ako. Halos napapanaginipan ko na siya. Pagising ko, parang hindi ako nakatulog kasi nag-aalala ako na baka may kakatok na sa bahay namin. Malis kayo dyan. O pag alis namin, baka pagbalik namin, nakalak na yung pinto namin. Yung ganun na yung burden ko, ganun na yung worries ko. And this is what my wife says. Kung kalooban ng Diyos niya ialis tayo, so be it. Kasi kung yun yung kalooban ng Diyos, wala makapagpipigil niyan. Pero kung gusto ng Diyos manatili tayo, kahit 5 buwan pa natin di bayaran yan, ang Diyos ang magproprotekta sa atin. Ang Diyos ang mag-stay sa atin. So that's how God changed my heart. Na kung saan, walang imposible sa Diyos. Diba? Sabi nga, kahit ang bundok kaya niyang ilipat sa ibang lugar. Ano ba yung problema na meron tayo? Malaki po ba yan sa bundok? Walang imposible sa pang Diyos. But to abide in the Lord is enjoying what we have. Ito yung meron tayo, ito yung sitwasyon natin, matuto tayong magtiwala sa Diyos. Matuto tayong magpasalamat sa pang Diyos. Enjoy natin kung paano ang Diyos kumikilos sa buhay po natin. Hindi po natin makikita na ang Diyos ay kumikilos kapag tayo po ay nasa gitna ng kasiyahan. Madalas makikita po natin ang Diyos ay kumikilos sa oras na tayo po ay nasa kagipitan. Amen po ba? Sa oras na ikaw ay wala nang makain, sa oras na ikaw ay nasa karamdaman, doon mo makikita na buhay ang Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos sa bagay po na yan. Ayan. So again, we have to enjoy Jesus in our lives. Meron akong narinig.
Obedience is very important sa Panginoon. Yes, it is very important because yung obedience, kalaki po niyan pagpapala. Sabi po, so, ano ang importante? Ang sumunod sa Pangdiyos na buo ang puso mo o ang sumunod sa Panginoong Diyos na kahit hindi mo gusto yung pinapagawa sa iyo? Diba? Kasi, karamihan ng ipapagawa sa atin ng Diyos, hindi natin gusto. Amen po ba? Hindi natin gusto. So, whenever we obey and sumusunod tayo sa Pangdiyos na kahit hindi natin gusto, pero sumusunod ka pa rin, is that okay? Okay pa rin po ba yun? O matatawag pa rin po ba yung obedience na kahit parang hindi gusto ng puso mo, pero ginagawa mo pa rin? Hindi mo gustong umawit, pero dahil walang ibang papalit para umawit dito sa harapan, ginagawa mo na lang. Yung walang ibang magigitara, pero you are not in a good mood to play the guitar, pero dahil walang ibang magigitara ka na lang. Ginagawa mo na lang. Ayan po yung gusto kong Yung dahil walang ibang preacher, pero you are not in the mood to give a message, pero dahil walang ibang preacher, tatayo ka na lang para ibigay yung message. May mga ganun tayong sitwasyon, may mga ganun tayong moment. Pero is that can we call obedience? Matatawag po ba nating obedience yon? Yan. Mga kapatid, meron po tayong tinatawag na partial obedience. Partial obedience is yung ginagawa mo, pero tapos in the middle of it, hindi mo tatapusin. Diba? Okay lang na gawin mo ang isang bagay na kahit hindi mo gusto. Kasi si Abraham at si Moses nung tinawag ng Panginoong Diyos, hindi naman niya talaga gusto maging leader. Pero, diba, nung tinawag ba siya, ready ba siya kaagad? Handa ba siya kaagad? Did he say yes right away in the Lord? Hindi. Pero nung nagsimula siya mag-step one by one, dun siya inihahanda ng Panginoong Diyos. Diba? We are all not prepared in the calling of the Lord. Pero habang tayo po ay tinatawag at tayo po ay sumusunod, inihahanda tayo ng Diyos. Amen po ba? Inihahanda tayo ng Diyos. Kaya ang dapat po natin, sumunod lang tayo kahit ayaw ng heart natin. It's better to obey than not to obey. Tandaan po natin. Pero ito po yung gusto kong ituro sa inyo. It's better to enjoy what you are doing in the Lord. Mahirap sumunod kapag hindi mo ini-enjoy ang ipinapagawa sa iyo ng Panginoong Jesus. And how we can enjoy obeying the Lord kung ang mga sitwasyon sa paligid natin ay hindi maganda. That's the reason why God is giving this message to you. Bakit hindi ka nag-enjoy sa sitwasyon na meron ka, bagamat ikaw ay Kristiyano na? Una, baka kasi hindi siya Lord ng iyong buhay. Amen po ba? That's why this time you have to accept Him again as your Lord. Pangalawa, baka hindi ka naniniwala sa kapangyarihang ibinigay sa iyo ng Panginoong Diyos. Right now, you have to believe that you have all the power to overcome all the problems in your life. Amen po ba? Once you have those things, ano man yung sitwasyon, ano man yung problema, ano man yung pagdaanan mo, ano man yung pagsubok na iyong isang kailagay ng Pangdiyos, you have no reasons but to enjoy everything because alam mo, ang Diyos ay kasama mo. Mga kapatid, ang buhay ng isang Kristiyano, ang pagkakaiba natin sa ibang tao bilang mga Kristiyano, na-enjoy natin ang bawat sitwasyon. Kasi alam mo, kasama mo ang Diyos. So I bless you right now. Abide in the Lord is living a total surrender life in Christ. Meron po dyan, sabi dyan, find the life-giving joy in abiding. Amen po ba? Hindi nakikita ang joy sa umpisa. Nakikita ang joy kapag sumunod ka na, kapag nandun ka na, kapag inumpisa mong sumama na sa Panginoon. So find the life-giving joy in abiding. Amen po ba? So I hope you are here because you enjoy living a life in the Lord. Ayan. So tayo pong lahat ay tumayo at pagpasalamat po natin sa Panginoong Diyos ang mensahe po na ating tinanggap sa gabing ito. O see, mas mabilis. Sabi ko, Lord, tulungan niyo po kung maikli lang yung message ko. Kasi alam kong ang dami ng message, ang dami nilang message na natanggap. Pero ito yung grace ng Panginoong Diyos. Ibigay ko ano yung message na gusto niyo lamang ibigay. So, let's enjoy Jesus. Let's enjoy the life surrendered
in Christ alone. At tunay nga na anuman, wala makapagbabago na ikaw ay importante sa Diyos, na ikaw ay tinawag ng Diyos, na ikaw ay mahalaga sa Diyos, na tayo po ay pinili ng Diyos, na tayo po ay mahal ng Diyos, na tayo po ay may Diyos na buhay. Walang makapagbabago niyan. Na tayo po ay sasamahan ng Diyos sa ating mga ipinapanalangin. Yung mga anuman yung pinapanalangin po natin, this time, God is listening right now. Because walang mahalaga right now sa Panginoong Diyos kundi ang buhay mo. Panginoong Jesus, salamat po, Ama. Sa oras na ito, samahan niyo po kami na mamuhay, Panginoong Jesus, na kayo ang Panginoon ng aming buhay at hindi na po kami. Ama, may mga pagkakataon na kami po ay nangihina. May mga panahon na kami po ay nadarapa. May mga panahon na kami po ay nabibigatan sa aming mga pasan-pasan, Panginoong Jesus. May mga panahon na kami po ay hindi alam yung mga gagawin. But Lord, we want to thank you, Panginoong Jesus. Nais po namin magpasalamat dahil meron kaming Diyos na buhay. Meron kaming Diyos na gumagawa. Meron kaming Diyos na kasama po namin, Panginoong Jesus. Meron kaming Diyos na kung saan iniingatan kami. Salamat po, Panginoong Jesus. Dahil kayo po ang siyang Panginoon ng aming buhay. When it's all about you. Let us surrender our life once again sa Panginoon. Ibigay natin ang buhay na para sa Pangdiyos sa oras na ito. Hindi po natin limitahan yung sarili natin. Hindi lamang regular worship. We have to give highest praises, highest glory, highest thanksgiving sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng buhay na meron tayo. We should not be satisfied in a regular worship. We have to give extra worship sa Panginoong Jesus because He deserves our praises. He deserves our worship right now. I'm coming back to the heart of Let's come before the Lord. Let us ask to be in the Lord right now once again. Let's live a life. Surrender you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of Ngayon po, sama-sama po tayong manalangin when it's all sa ating Diyos sa buhay. Sama-sama po natin itulog sa Panginoong Diyos ang ating mga dasal because ang ating panalangin ay sasagutin ng Panginoong Diyos sa oras na ito. Hindi ka nananalangin dahil sasagutin niya pa lang. Nananalangin ka kasi nagpapasalamat ka na sinagot na ng Diyos ang iyong mga panalangin. Kaya this time, let us come before the Lord. Let us come to worship God. Hindi mo problema kung paano sasagutin ng Diyos ang iyong panalangin. Ang tunan mo ay magpasalamat sa Diyos na meron ka. Bigay natin yung pasasalamat sa Panginoong Diyos na meron tayo. Ibalik natin yung buhay na binigay niya sa atin. Ibalik natin yung pinahiram niya sa atin na biyaya, na pag-ibig na nagumabaw sa kanyang anak. This time, let us give everything to the Lord. Let us give back everything to the Lord this time, right now. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. I'm coming back once again. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. I'm sorry, Lord. I'm sorry, Lord, for the things I made it when it's all about you. It's all about you, Jesus. Yes, Jesus, we thank you, O Lord. We worship you. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos sa oras na ito. Ibigay po natin yung mataas na pasasalamat sa Kanya. Ibigay po natin yung mataas na papuri sa Panginoong Diyos.
sa oras na ito. Yes, Lord Jesus, we thank you, O Lord. We honor you right now, Panginoong Jesus. Salamat po, Panginoong Jesus, sa inyong pag-ibig, Panginoong Jesus. Salamat po sa inyong habag, Panginoong Jesus. Salamat po sa inyong awa na patuloy nyo kaming sinasamahan, Panginoong Jesus. Lord, thank you so much right now. Lord, right now we want to come before your presence, O Lord. We may have a lot of burdens in our heart right now. Marami po kaming inaalala, Panginoong Sus. Marami po nagpapagabag sa aming puso, Panginoong Sus. Marami pong nagiging dahilan para kami po ay hindi maging masaya, Panginoong Sus. Marami pong bagay na nagiging hadlang na ginagamit ng kaaway upang hindi po namin maibigay mataas sa papuri sa inyo, O Lord. But right now, this time, Panginoong Sus, we want to surrender everything unto you, Panginoong Sus. Nais po namin isuko sa inyo ang lahat, Panginoong Sus. Nais po namin isuko ang laman ng aming isipan sa inyo, Panginoong Sus. Ano man po yung mga nagpapabigat sa aming isipan, ano man po yung mga bagay na hindi po na nagbibigay ng kapayapaan sa aming buhay, Panginoong Sus. Lord, we surrender it to you, O Lord. Lumayo ka, anumang uri ng problema sa buhay po namin. Pinapalayas ka namin sa pangalan ng Panginoong Jesus in the name of Jesus Christ. Lord, we thank you, O Lord, because we have all the power, O Lord, to command all the struggles, to command all these burdens, to command all these worries to go away in our lives, O Lord, but to enjoy the life in Christ Jesus alone. Lord, this time, O Lord, ano man po yung mga gabag sa aming puso, Panginoong Sus, sa oras na ito, we surrender it to you, Panginoong Sus. Ito man po ay sa financial, O Lord, we want to surrender it to you, Jesus. Ano man po yung nagpapabigat sa amin, ito man po ay karamdaman sa aming pamilya, Panginoong Sus. Right now, O Lord, you are our Lord, Panginoong Sus. Nais po namin ibigay sa inyo kasi kayo po ang dakilang manggagamot, Panginoong Sus. Maraming salamat po, Ama, dahil kayo po ang siyang tutugon sa bagay na ito. Ano man po yung karamdaman, ano man po yung pinagdadaanan namin, ano man po yung sakit na meron po sa aming katawan, Panginoong Sus. Lord, pinagaling nyo na po kami, Panginoong Sus. Inalis nyo na po ang lahat ng ito, Panginoong Sus. Lord, heal us, O Lord, right now in the name of Jesus Christ, O Lord. In the name of Jesus Christ, O Lord. Lord, we command all the sickness, O Lord, all the pain, O Lord, right now in our body, Panginoong Sus, we command it, O Lord, to go away in the name of Jesus Christ, O Lord. Right now, let's all pray all together. Let's come before the Lord. Pangawakan natin yung mensahe ng Panginoong Diyos sa oras na ito. Enjoy natin yung Panginoong Sus sa buhay po natin sa oras na ito, O Lord. We thank you, O Lord. We honor you, Jesus. We honor you, Jesus. Yes, Lord Jesus. Once again, O Lord, we want to embrace your word. We want to embrace your promises, Panginoong Sus. Lord, help us, O Lord, to live a life that is surrendered unto you, Panginoong Sus, in Christ alone. So this time, O Lord, we want to live a life na kayo po ang Panginoon at hindi na po kami, Panginoong Sus. Na kayo po ang Master, Panginoong Sus, at hindi kami, Panginoong Sus. Na kayo po ang nasusunod at hindi po kami. Lord, may mga decision na nagagawa po kami, Panginoong Sus, na hindi po ayon sa inyong kalooban. Lord, right now, Panginoong Sus, we want to put an end, O Lord, sa bagay na yan, na kami po ay gagawa ng mga decision sa buhay po namin, na kayo na po ang Panginoon, na kayo po ang susundin namin, na kayo po ang papakinggan po namin sa buhay po namin, Panginoong Sus. Dahil naniniwala po kami na meron kayong mas dakilang magandang plano sa buhay po ng inyong mga anak, Panginoon Sus. Lord, right now, Panginoon Sus, ano man po yung bagay na kung saan kami po ay hindi po ninyo nagagamit, Panginoon Sus, hindi po kami nagiging kagamit-gamit sa inyo, Panginoon Sus. This time, O Lord, we want to surrender our life to you. Malaya kang kumilos sa buhay po namin. Malaya kang baguhin kami. Malaya kang gamitin kami dahil ang buhay po namin ay para sa inyo na, Panginoon Sus. Yes, Lord Jesus. Thank you, O Lord. And right now, Panginoong Sus, ano man po yung mga pinangahawakan namin sa buhay po namin na hindi po namin mabitaw-bitaw, hindi po namin mapalaya sa aming sarili, hindi po namin matanggal sa aming sarili, Panginoong Sus, na kami po ay patuloy na nagiging alipin ng mga bagay na ito, na kami po ay patuloy na nagiging alipin ng mga kasalanang ito na patuloy po ginagamit ng kaaway upang kami po ay hindi maging malaya. Right now, O Lord, we want to surrender it unto you in Jesus' name, O Lord. Sinusuko po namin sa inyo, Panginoong Sus, ang lahat ng bagay na ito, O Lord. Ito man po ay kahinaan, Panginoong Sus, sa laman, kahinaan sa financial, kahinaan sa mga electronics, Panginoong Sus. Hindi po namin mabitawan yung oras para sa mga ibang bagay na hindi mahalaga, Panginoong Sus. Lord, we want to surrender it unto you, Jesus Christ, O Lord, because you are now our Lord Jesus, right? Right now, let us all pray. Let us come, focus to the spiritual growth. This time, hilingin natin sa Panginoon Diyos na tayo ay tulungan niyang lumago, na tayo ay tulungan niyang lumalim sa kanyang salita, na tayo po ay tulungan niya maging mas
matatag sa ating pananampalataya. This time, Panginoong Jesus, bless everyone here right now, O Lord. Sino man po ang tinatawag nyo dito, Panginoong Jesus, para maglingkod sa inyo. Sino man po dito ang tinatawag nyo, Panginoong Jesus, para lumago ang kanya pananampalataya. Kayo po magpalakas sa kanya, Panginoong Jesus. Kayo po magpala sa buhay po niya, O Lord. Lord, ano man po yung pagsubok na dumating sa buhay po niya, maging daan po ito para ito po ay siya ay lumago at mas manampalataya sa inyo, Panginoong Jesus. Ano man po yung bagay na kinakaharap niya, Panginoong Jesus, maging daan po ito para siya po ay mas lalong matutong magtiwala at manampalataya sa inyo, Panginoong Jesus, O Lord. Lord, whatever the problems, whatever the challenges that we are facing right now, O Lord, maging daan ito para kami po ay maging disiplinado sa aming pananampalataya sa inyo, Panginoong Jesus. So Lord, right now, O Lord, help us to grow all together in Christ Jesus, O Lord. Tulungan niyo po kami na sama-sama kaming lumago sa aming pananampalataya, Panginoong Jesus. Yes, Lord Jesus, we thank you, O Lord. We worship you, Jesus. We honor you, O Lord, sa buhay po namin, O Lord. Naniniwala po kami, iba-iba man po ang season po namin, ngunit isa po ang kakahantungan po ng bawat isa. Ang dulo na kung saan kayo po ang Panginoon ng aming buhay, Panginoon Jesus. Ang dulo na kayo po ang siyang pinapupurihan ng aming buhay, Panginoon Jesus. Lord, right now, O Lord, naniniwala po kami na kami po ay lalago sa inyong presensya, Panginoon Jesus. Na kami po ay lalago sa sitwasyon na meron po kami. Hindi po namin nahayaan ang problemang ito ang siyang maglulugmok sa aming pananampalataya. Hindi po namin nahayaan ang ibang tao ang pagpipigil sa aming pananampalataya sa inyo, Panginoon Jesus. Hindi po namin nahayaan ang sitwasyong ito ang magpipigil sa aming pagpapasalamat sa inyo, Panginoon Jesus. Lord, this time, O Lord, we want to put everything end here right now, Panginoon Jesus. Lord, we want our life, O Lord, na kung saan lumalago sa inyo, Panginoon Jesus, nagkakaroon ng bunga sa aming pananampalataya, Panginoon Jesus, na kami po ay may pagbabago sa aming buhay pananampalataya, Panginoon Jesus. Thank you, O Lord. Right now, let's continue to praise. Let's continue to pray for our prayer topics right now. This time, let us focus in giving glory sa Panginoon Jesus. Let us focus in giving honor to to our lives right now. Through our lives right now. Let's pray for the evangelism ministry. Lord, this time, O Lord, we want to thank you, O Lord, for your faithfulness in this church. Dahil kayo po nagbigay ng puso, Panginoong Jesus, para kami po ay mag-abot na marami pang kaluluwa saan mang lugar na kami po ay pumunta, Panginoon Jesus. Naniniwala kami, ang iglesyang ito ay buhay at hindi patay, Panginoon Jesus. Ang iglesyang ito ay patuloy niyo pagpapalain at tutugunan ang pangangailangan ng iglesyang ito kasi naniniwala po kami na ang iglesyang ito ay ginagawa kung ano po ang kalooban ninyo, Panginoon Jesus. At ito po ang gawain ng pagliligtas, Panginoon Jesus. Marami pa pong kaluluwa dyan ang hindi kilala kayo, Panginoon Jesus. Marami pa pong kaluluwa dyan, Panginoon Jesus, ang nahihirapan dahil hindi kayo kilala, O Lord. But Lord, right now, O Lord, bless this church, bless these workers, O Lord. Bless these people, O Lord, to have the same heart as yours, O Lord, para magligtas, para abutin sila, Panginoon Jesus. O Lord, magkaroon po kami ng pagkakaisa, Panginoon Jesus, sa Espiritu at sa aming isip, sa aming mga kalooban, Panginoon Jesus, na kami po ay gumawa na kung saan magligtas na marami pang kaluluwa, Panginoon Jesus. Lord, pagpalain niyo po ang mga ministeryo na kung saan itataguyod niyo pa, Panginoon Jesus, para po sa gawain ng pagliligtas, Panginoong Diyos. Lord, nais po namin ilapit sa inyo ang lugar ng sabana, ang lugar ng kawayan, Panginoon Jesus, ang lugar ng sa palibutan, Panginoon Jesus, ang lugar ng Lubao, O Lord, ang lugar ng aming mga kusa kami nakatira, Panginoon Jesus. Lord, we want to surrender those places unto you. Naniniwala po kami na kami po ay gagamitin ninyo, Panginoong Jesus, para magligtas sa marami pang kaluluwa sa mga lugar na ito, Panginoon Jesus. Lord, naniniwala po kami, Panginoon Jesus, ang kaharian niyo po ay dumating na, Panginoon Jesus, sa mga lugar na iyon, Panginoon Jesus. Hindi lamang po dito magkakaroon ng Abundant Life Church, O Lord. Sa lahat ng lugar na kung saan kami, O Lord, itatayo ninyo ang inyong kaharian, Panginoong Jesus. At ang kaharian ng kaaway ay mawawasak sa pangalan ng Panginoong Jesus. In the name of Jesus Christ, O Lord. In the name of Jesus. We are praying for the Lubao, Panginoong Jesus, right now, O Lord. Hindi man po kami madalas makapunta doon, Panginoong Jesus. But Lord, let our prayers, O Lord, move mountains, O Lord. Let our prayers move, O Lord, sa lugar na yon upang ang mga kaluluwa, O Lord, ay kumilala at tumanggap sa inyo, Panginoong Jesus, bilang kayo ang Panginoon tagapagligtas. Lord, tulungan niyo po kami na abutin ang lugar na yon, Panginoong Jesus, ang lugar ng Lubao, Panginoong Jesus. Tulungan niyo po kami, Panginoong Jesus, na kung saan kayo po ang maglalagay ng ilaw at liwanag sa lugar na yon, Panginoong Jesus. So we thank you, O Lord. We are praying, O Lord, as well sa Makabebe, Panginoong Jesus, O Lord, sa lugar po nila, Pastora Da, Panginoong Jesus, O Lord, yung ministry po nila, O Lord, let the evangelism, O Lord, take place in that place, O Lord, as well, Panginoon Jesus. Samahan niyo rin po sila, Panginoon Jesus. Lord, we are also praying, O Lord,
right now, Panginoong Jesus, ang aming mga pamilya, Panginoong Jesus. Tulungan niyo po kami to reach out our families, Panginoong Jesus, for them to know you, Panginoong Jesus. Tulungan niyo po ang aming mga asawa, ang aming mga anak makakilala sa inyo, Panginoong Jesus. Tulungan niyo po ang aming mga kamag-anak, ang aming mga extended families, O Lord, na magkaroon ng pagkilala sa inyo, Panginoong Jesus. Lord, naniniwala po kami na ang pag-ebanghelyo, O Lord, hindi lamang po sa lugar na ito, Panginoong Jesus, kundi kung nasaan man po kami, O Lord, ang gawain ng pagligtas ay mangyayari, Panginoong Jesus. So Lord, we thank you, O Lord. We are also praying for, O Lord, sa mga bawat leader ng iglesyang ito, O Lord, mula sa aming pastor, Pastor Joe, Panginoong Jesus. Tulungan niyo po siya, Panginoon Jesus, sa magkaroon ng ganap na kalakasan, wisdom coming from you, O Lord, para kami po ay pamunuan na naaayon po sa inyong kalooban, Panginoon Jesus. Lord, samahan niyo po siya. Kung siya man po ay nag-iinak, kayo po maging kalakasan niya, Panginoon Jesus. Kung siya man po ay nag-iisa, kayo po ay maging kasama po niya, Panginoon Jesus. Kung siya man po ay dumadaan sa pagsubok, Panginoong Diyos, sa kagipitan, Panginoon Diyos, ipakita niyo po na buhay kayo sa buhay po niya, Panginoon Jesus. Kaya din po amin pong pinapanalangin ang mga pastor sa lugar na ito. Kaya po ni Pastor John, Pastor Grace, O Lord, Pastor Noah, Panginoon Jesus, at ang inyong lingkod, Panginoon Jesus. Lord, samahan niyo po kami na magkaroon po kami ng mas malalim na relasyon sa inyo, Panginoon Jesus, na kami po ay magampanan po namin ang pinagkatiwala niyo pong responsibilidad sa buhay po namin bilang mga leader sa lugar na ito, Panginoon Jesus, na kayo po ang siyang tumanggap ng kapurihan. Every time we stand here in front, Panginoon Jesus, every time we come here in front, O Lord, kayo po ang siyang dapat tumanggap lamang ng kapurihan, Panginoon Jesus, O Lord. Hindi kami, Panginoon Jesus, hindi ang aming pangalan ang siyang maalala ng mga tao nandirito, Panginoon Jesus. Hindi ang aming mga salita ang maalala ng mga taong ito, kundi ang inyong salita ang maalala every time we stand here, Panginoon Jesus. Every time we stand here, O Lord, makita po nila ang buhay nila, Panginoon Jesus, na nagpapasalamat po sa inyo, Panginoong Diyos. Salamat po, Ama. Sa mga leaders po, O Lord, ng bawat ministry sa Sunday School, Panginoon Jesus, kayo po magpatuloy na pagbigay ng wisdom kay Teacher Mika, O Lord, kung paano niya po pamumunuan ng mga batang ito, O Lord, na sa pamamagitan po ng buhay po niya, O Lord, marami pa pong bata ang maaligtas, marami pa pong bata ang makakilala sa inyo, marami pa pong bata ang mag-enjoy sa kanilang pananampalataya, marami pa pong bata ang magsilapit because Sunday School, O Lord, is being blessed by your name, Panginoong Jesus. Lord, right now, kayo rin po mag-attach ng mga true workers sa buhay po ni Teacher Mika sa Sunday School na ito dahil hindi niya po ito kaya mag-isa, O Lord. But Lord, we believe, O Lord, sa mga batang ito, tatawag po kayo ng mga totoong manggagawa, Panginoong Jesus. Sa mga batang ito, Panginoong Jesus, magre-raise up kayo ng mga disciples, sa mga totoong mga pinili ninyo, Panginoong Jesus. Kaya Lord, right now, we are praying to bless more the Sunday School, the ministry of the kids, Panginoong Jesus, na kayo po ang siyang magpala sa lahat ng bagay na ito. Lord, we are also praying, O Lord, for the prayer ministry, Panginoong Jesus, intercessory ministry, Panginoong Jesus, Lord, right now, as we have this prayer and fasting, O Lord, mahalaga po ang pananalangin, Panginoong Jesus, and Lord, we are very thankful, O Lord, because we have this group of people, O Lord, who keep praying in this church, who keep praying in your brothers and sisters, Panginoong Jesus. We have this ministry, Panginoong Jesus, na kung saan, O Lord, they devote their lives, O Lord, to pray, and to give thanks to your name, O Lord, Panginoong Jesus. So we thank you, O Lord. Bless this ministry as well, Panginoong Jesus. Pagsamahan niyo po sila, tugunan niyo po ang kanilang mga panalangin, Panginoong Jesus. Sa mga men's ministry, women's ministry, Panginoong Jesus. Sa mga young ministry, Panginoong Jesus, music ministry, O Lord. Sa lahat ng ministry sa lugar na ito, Panginoong Jesus, sa iglesyang ito, O Lord. Kayo po mag-bless, kayo po maging Panginoon, kayo po maging sentro ng lahat ng ministeryong ito, Panginoong Jesus. Lord, huwag niyo po kaming iiwan, Panginoong Jesus. Huwag niyo kaming pababayaan, Panginoong Jesus, dahil ang lahat ng ministry na ito, Panginoong Jesus, ay walang kabulad kung wala kayo, Panginoong Jesus. Lord, let this ministry be meaningful because you are the Lord that we are worshiping, Panginoon Jesus. You are the Lord that we are obeying, Panginoon Jesus. Lord, right now, oh Lord, we are also praying for all the leaders, all the elders, Panginoon Jesus, that naniwala po kami na mga elders na tinalagaan niyo po sa lugar na ito, mga leaders na tinalagaan niyo po dito sa lugar na ito, Panginoon Jesus, ay sasamahan po kami para kami po ay patuloy na maglingkod sa inyo, magpalakasan, Panginoong Jesus, sa aming pananampalataya, O Lord. Samahan niyo po sila, palakasin niyo rin po sila, Panginoong Jesus. Ipakita niyo po na buhay kayo sa buhay po nila, O Lord. Ipakita niyo po na kayo po ay gumagawa sa buhay po nila, O Lord. We thank you, O Lord. We worship you, O Lord. Hallelujah. Maraming salamat po, Ama, dahil kayo po ang siyang aming Diyos na sinasamba. This time, I would like to request everyone to come before the Lord. Let's talk to Him right now. Kausapan po natin ang Pang-Diyos. Ibigay po natin ang ating mga panalangin sa Panginoong Jesus sa oras na ito. Let your prayers be heard right now. Let your prayers, angels will move. Lahat ng mga anghel ay kikilos sa oras na ito kasi nananalangin ka sa gabing ito.
Hayaan mo ang banal na Espiritu ay gumawa kasi nananalangin ka sa oras na ito. This time, let happen the changes through your prayers right now. Walang imposible sa inyong pananampalataya dahil sinabi ng Panginoong Sus, kung tayo po ay mananampalataya, ang Diyos ang siyang gagawa sa oras nito. Panalangin po natin ang ating mga panalangin kahilingan, personal na kahilingan sa oras nito. Lumapit po tayo sa Panginoong Diyos sa oras nito. Itulog po natin sa Panginoon sa oras nito. At your feet, I caught up in the holy moment. I never want to leave. Lord, I'm not people blessing. Oh Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. Oh, I caught up in your presence. I just want to sit here at your feet. I caught up in this holy moment. I never want to leave. Lord, I'm not people blessing. Oh Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I caught up in your presence. I just want to sit here at your feet. I caught up in this holy moment. I never want to leave. Lord, I'm not people blessing. Jesus, you don't know anything, and more than anything you can do. I just want it. I just want you, and nothing else, and nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, and nothing else, nothing else will do. I just want you, and nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. Nothing else. Nothing else will do. Nothing else. Nothing else. Nothing Hallelujah, else Jesus. will do. Right now, mga kapatid, let's come all together as we end this.
prayer fasting. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Pasalamatan po natin ang Panginoong Diyos sa buhay. Dahil siya ang siyang sumama sa atin sa buong isang linggo na ito. Kung wala ka, Panginoong Jesus, hindi po namin magagawa ang lahat ng ito, Panginoong Jesus. Kung wala ka, Panginoong Jesus, wala kami ngayon dito, Panginoong Jesus. Kung wala ka, Panginoong Jesus, hindi po mangyayari ang pag-iingat sa aming pamilya, Panginoong Jesus. Kung wala ka, Panginoong Jesus, ang aming panalangin ay magiging walang kabuluhan. But Lord, right now, you are here. You are here. Sinamahan niyo po kami until the end, Panginoong Jesus. Until this night, Panginoong Jesus. Thank you so much, O Lord. Thank you so much, O Lord, right now, Panginoong Jesus. Tunay nga po, Ama, ang aming mga panalangin ay tinugon niyo na, Panginoong Jesus. Hindi man po nakikita ng aming mata, ngunit naniniwala po kami, ang lahat ng ito ay sinagot niyo na po, Panginoong Jesus. Sinagot niyo na, Panginoong Jesus. Hallelujah, O Lord. Wala kaming dahilan para hindi ka namin pasalamatan, Panginoon Jesus. Walang dahilan, Panginoon Jesus, para hindi po namin ibigay ang buhay namin sa inyo, Panginoon Jesus. Walang dahilan para hindi kami sumunod sa inyo, Panginoon Jesus. Lord, kung paano nyo po binigay ang buhay ninyo sa buhay po namin, O Lord, gayon din po, we want to decide to give our life to you alone, Jesus Christ, O Lord. Tulungan niyo po kami na maging masaya lamang sa presensya ninyo, O Lord. Huwag niyo po hayaan na kami po ay maging masaya sa maraming bagay, kundi kami po ay maging masaya sa inyong presensya lamang, Panginoong Jesus. Sa inyong presensya lamang, Panginoong Jesus. Lord, right now, O Lord, naniniwala po kami na anuman po ang aming mga pinapanalangin, Panginoong Jesus, O Lord. Lord, sinagot nyo na po ang lahat ng ito, Panginoon Jesus. Sinagot nyo na po ang lahat ng ito, Panginoon Jesus. Hallelujah, O Lord. You put everything in place according to your will and perfect plan, Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, O Lord. Hallelujah. So right now, we want to give back all the glory and honor and praise and thanksgiving from our heart in Jesus Christ's name. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen, Amen, Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you po. Hallelujah. So, close. Sige po tayong lahat. Hallelujah. We would like to end this prayer and fasting, but before that, we would like to acknowledge everyone right now from the day one, and first for leading us, Sister Mika. Thank you so much. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos for a successful prayer and fasting. Thank you for leading this saturate prayer, and truly, mas marami pa ang sumama sa atin para magpanalanginan, magpalakasan sa ganitong gawain. Kaya din, nais namin magpasalamat sa hindi napapagod na music ministry. Ayan, thank you so much sa lahat ng kumanta, sa lahat ng ibinigay ang kanilang oras, panahon. Thank you so much. Thank you so much for your devoted life, for leading all the time in the presence of the Lord. Ayan. We would like to also acknowledge all the pastors, all the leaders in this church. Ayan, may mga tumayo dito sa harapan at meron din namang mga hindi, but by the grace of the Lord, God was the one who strengthened them. God was the one who heals them. Palakpakan po natin. Ayan, si Pastor Joe, thank you. Pastor Noah, Sister Marisa, ayan, si Pastor John, Pastor Grace, ayan. Palakpakan din natin ang Pang-Diyos dahil sa kabila na tayo po ay nagpe-prayer and fasting. Ayan, pinagaling po si Pastor John sa kanyang karamdaman. Hindi man po yung malalim na karamdaman, pero ayun, yung uso ngayong sakit. Ayan. And of course, I would like to thank as well yung Panginoong Diyos na kami rin po ay challenge din. Yung anak ko po ay talagang dumaan din sa karamdaman. Dalawa sila. But right now, they are all healed and well. At sobrang kulit, sobrang kulit. And of course, we would like to thank all the people who
who did not fail attending prayer and fasting here every night. Maraming salamat po. Thank you. And for all those who are also who did not fail to watch and to be with us every time online, thank you so much. Praise God sa mga sumama din sa atin. Di man natin sila kasama in presence, but they are with us in the spirit as well. And of course, ating sa multimedia, thank you so much as well. Ayan, sila din araw-araw, si Pastor, si Brother Gab, ang mag-asawa. Ayan, talagang dito na yata sila tumira. Ayan, thank you so much sa inyo. Thank you so much as well. Ayan. So, I hope everyone has been renewed and restored, ready to fight for another battle. Hallelujah. Tunay nga na buhay ang ating Diyos. Ayan. Meron pa po ba ako hindi pasalamatan? Ayan. So, kung meron man hindi pa ako napasalamatan, ayan, meron pa tayong bukas at ayan nga, bukas. Ayan. So, let's all pray. Hallelujah. Thank you, O Lord. This time, O Lord, naniniwala po kami na kayo po ang siyang mag-iingat sa amin. Kayo po ang mas lalong magpapala sa inyong mga anak. Lord, sa aming mga ipinalangin, Panginoong Sus, naniniwala po kami na kayo po magbibigay ng kapayapaan sa aming puso, Panginoong Sus, na itong mga ito ay sinagot niyo na po, Panginoong Sus. Salamat po sa buhay ng bawat isa na nandirito, Panginoong Sus. Samahan niyo po sila. Ipakita niyo po na kayo po ay kasama po nila. Kayo po ang Diyos na buhay sa buhay po nila, Panginoong Sus. Thank you, O Lord. And Lord, bless our church, O Lord. May we continue to worship you. May we continue to give honor to you, Panginoon Jesus, in this place, Panginoon Jesus. Lord, naniniwala po kami, kasama po sa aming panalangin sa pag-aayuno ang pagpapalawak ng inyong iglesia, Panginoon Jesus. Kasama po sa aming pag-aayuno, Panginoon Jesus, na nakikita niyo po yung sitwasyon po namin sa lugar na ito, na every time na hindi kami magkasya, ay nakikita niyo po pinapakita niyo po yung vision sa inyong mga anak, Panginoon Jesus, na kami po ay lalaki at lalawak kasi kayo po ay buhay sa lugar na ito. Lord, walang imposible sa inyo. Lord, hindi po hadlang ang kayamanan, hindi po hadlang ang kaperahan, hindi po hadlang ang material na bagay para hindi po mangyari ang malawak na iglesia ninyo, Panginoon Jesus. Lahat kayo po ang tutugon sa lahat ng bagay na ito, Panginoon Jesus. Lord, thank you. I bless you everyone right now. May you receive grace and the guidance of the Holy Spirit wherever you go. God will bless you. God will be with you. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Hallelujah. God bless you all and have a good night. Thank you so much po, everyone.